News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakaya. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. The war against COVID-19. We are at war against a vicious and invisible enemy. Ito ay laban ng bawat isa sa atin. We are in fight for the lives. COVID Radio. All the information you need, kumpleto at malinaw na ihahatid. Buburahin ang mga fake news para wala na sa atin ang ma-confuse. The Philippines versus COVID-19. Lahat po tayo ay sundalo sa digmaan nito. Ito ang COVID Radio. Hashtag Laging Handa. A Radyo Pilipinas Special Coverage. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po? Ayun, kumusta na? Oh, ayan. Mukhang nakikita tayo sa pakitanggal nga ang audio, naririnig ko. Mukhang nagbabounce ang audio ko dito, Alvin. Ayun, kumusta na po?
How are you? How are you? It's Friday. Medyo tayo po ay nangangamba sa parating pong bagyo dito sa ating pong bansa at I'm sure ang ating pong mga kababayan na posible hong tamaan itong bagyong Rolly at ni Shoni ay naghahanda na rin po. So sa puntong ito, kausapin ho natin ang Pag-asa DOST, ang weather forecaster po nila. Walang iba kundi si Raymond Ordinario na wala pong puknat ang kanila pong serbisyo sa taong bayan para mabigyan po tayo ng latest patungkol po sa dalawa po nating weather system. Ito pong typhoon na si Goni na nakapasok na po ito sa ating pong Philippine Area of Responsibility o PAR at tinawag na nga po itong si Rolly. Magandang hapon sa iyo, Sir Raymond. Alex Santos po sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Go ahead. Update po natin dito pa rin sa bagyong si Rolly. So ito po ay bahagya pag lumakas habang ito po ay kumikilos sa pakalurang dito sa East Philippine Sea. Kaya na nga po alas 10 ng umaga, ang mata nito ay tinatawag na sa layong 1,100 kilometers silangan ng gitnang Luzon. Nagtasabay ito ng hanging aabot ng 165 kilometers per marapit sa gitna at pagbugso na pwedeng umabot ng 205 kilometers per hour. At kung kapag kumibigat pa rin ang pakalurang sa bilis ng 15 kilometro kada oras. Bukas na po ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 815 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Ito ay inaasahan natin na ikilos pa rin ng west-southwest ngayong hapon hanggang bukas ng gabi. And then ito po ay abugayo na papunta naman na west-northwest, papunta rito sa coast of Bicol region towards the eastern coast of Aurora and Quezon. So, inaasahan po natin na tatama ang mata ng bagyong si Rolly dito po sa Quezon, Aurora area o di po Sunday ng gabi o Monday ng madaling araw. So, inaasahan pa rin natin na patuloy itong lalakas habang ito nasa East Philippine Sea at inaasahan na magbalan aabot ang kanyang intensity sa 175 to 185 kilometers per hour bago pa po ito tumama. So ito ay naasahan natin ng moderate with the heavy rains dito sa Bicol region, Visayas, Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. At ito po habang babaybay nga itong bagyo dito sa Northern at Southern Luzon at Bicol region, at may inaasahan na tayong mga heavy to intense rains, lalo na din sa mismong area na kusan dadaan itong bagyong si Rolly. So inaasahan natin na ngayong hapon ay magtataas tayo ng signal number 1 dahil nga po inaasahan natin na lalapit ito dito sa may Bicol region area. So sa ngayon po dahil nga patuloy pa rin natin inaasahan na lalakas itong bagyong Rolly ay may posibilidad po na magtaas tayo ng signal number 3 at number 4 bago naman po ito mag-landfall. Ganun po, meron tayo nakataas na gale warning dito po sa mga baybayin ng Northern Luzon, nasa silangang baybayin ng Central at Southern Luzon. Kaya po patuloy pinapayuhan ng ating mga kababayan mga isda at may mga maliliit sa sakyan pandagat na huwag po munang pumalabay pa rin na kailangan natin mga malaking pag-alon. So Sir Alex, ito po yung update natin dito pa sa isang bagyo na nasa labas pa rin ng ating area of responsibility with international name at Sunny. So as of 10 a.m., ito yung tinatayang nasa layong 2,150 kilometers silangan ng Mindanao. So ito pa yung inaasahan natin na papasok ng ating area of responsibility kundi po Sunday or Monday. So inaasahan po natin over this weekend, meron po tayong dalawang bagyo sa loob ng ating area of responsibility. At yan po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario nagulat. Okay, Raymond, siguro isang katanungan lamang, no? At ang posibleng landfall nitong si Rolly ay hindi pa nagbago? Ganun pa rin sa Quezon and Aurora pa rin? Yes po, Sir Alex, yun pa rin po yung tinutumbok nitong si Rolly. At talaga po pinaghahanda na natin yung mga kababayan natin dyan sa Aurora, Quezon and Bicol region area dahil sila po yung unang makakaranas nung hagupit po nitong papasok na bagyong Rolly. Nako. So, ano bang pwede natin mahalintulad o may compare itong si Rolly? Ito po ba ay kasing lakas ba ng Yolanda? Maging super typhoon ba to? So ngayon, pinag-aaralan pa rin natin. So yung peak intensity na nakita natin, so pwedeng umabot ng 185 kilometers per hour. Pero ito ay magdedepende pa rin sa magiging galaw niya sa mga susunod na oras. Kasi habang ito ay nasa dagat, pwede pa itong bumelo at makakuha pa nga ng lakas bago pa tumama sa kalupad. Pero ngayon,
ang pinaghahanda natin kasi is yung kanyang unang impact dito pa rin na sa may eastern section ng Central at Southern Luzon na posible magkaroon na ng mga malalaking potential na damage po. Oo, medyo kasi malayo-layo pa, no? Pati ang karagatan ngayon, masasabi ba natin mainit kaya pwede siyang mas lumakas pa, Raymond, no? So tama po kasi itong kinalalagyan ngayon ng bagyong Rolly. So sa mga nakaraang buwan pa, halos wala namang dumaang bagyo. Ibig sabihin, naipon yung enerhiya sa karagatan na pwede higupin itong bagyong Rolly at posibleng magpalakas pa rito sa mga susunod na oras. Nako. At yung dalang tubig ulan nito, medyo marami compare po natin sa Pipito and Quinta. Tama po ba ka, Raymond? Yes, tama po. So inaasahan natin dahil yung bagyo ay posible po siyang magdulot nga po ng intense to heavy to intense rain dun po sa mga area especially na dadaanan po nitong bagyong Rolly. At itong si Shoni naman, ano ang mga forecast nyo dito? Medyo nasa baba to, no? Pero wala ba tong epekto na dahil nga ho meron pa tayong Rolly? Ano to? Susunod ba tong si Shoni kay Rolly o lilihis ito at pataas ito ng Japan or Taiwan? Sa ngayon, medyo may bababa pa po kasi yung track nitong si Shoni. Pero nakikita po natin na posible lang po itong bumaybay dito sa Eastern Visayas area. Pero sa ngayon po kasi ang pinaka-focus natin muna itong bagyong Rolly dahil nga po in the coming days, mararamdaman po talaga natin yung epekto nito dito sa atin. So, yun nga po, pagdating ng Sunday, ito naman po yung babantayan na natin ng closely monitoring na po yung gagawin natin kasi mas magiging eminent na po, magiging definite magiging takbo ng bagyong yung papasok ng bagyong Shoni. Oo. Si Rolly, posible ba itong tatama sa Sierra Madre? Okay ba ito, no? Pag tumama yan, medyo mababasag na yung bagyo na yan, no? Yes po, posible ito pumasok at tumama sa Sierra Madre Mountain Range. Pero mayroon po rin po posibilidad na humina ng bahagya. Pero yun nga po, still naman pinaghahandaan po natin yung sa malaking epekto nga po nung malakas na ulan na dala po ng bagyong si Rolly. Ayun, sige. Maraming salamat kayo ka Raymond at sa mga kasamaan mo dyan. Alam namin na kayo'y walang tulog, 24 hours kayo magbabantay hanggang weekend, no? November 1, yun yung time na talagang tatama ang bagyo sa atin. Maraming salamat po sa serbisyo ninyo, ka Raymond. Maraming salamat din po at magandang hapon po sa ating lahat. Si Ka Raymond Ordinario po yan, ang weather forecaster po ng ating pong Pag-asa DOST. O yun. So siguro mag-ingat-ingat na po tayo ha. Siguro kung ready na siguro Ivy, tawagan na natin ang mga PDRRMO ng dalawa pong mga lugar na posible hong tamaan. Ito pong Aurora Province. Inimbitahan natin si Engineer Elson Ergage at maging ang PDRRMO ng Pangasinan. Nalalawigan po ng Pangasinan na si Colonel Rodin Oro. Siya po ang hepe ho dyan. So yan po ang ilan po sa mga posible pong tamaan ng bagyo, no? Ito yung talagang forecast talaga na maaring bibisitahin po ng bagyong Rolly. Biruin mo, sunod-sunod na talaga hong bagyo. Mabuti naman po, medyo umangat po ng konti. Kundi, tatamaan na naman po yung pong areas po ng Eastern Samar, pero ito po'y malayo-layo na. Medyo umangat po. Kung kita ho ninyo sa ating pong video, no, itong pinapakita ko po sa inyo, dati ho, yung tatak na Quezon City, yung linyang blue ay nasa baba ho yan ng mga nakalipas pong araw. Pero ngayon, medyo umaangat. So, hindi ho tayo directly matatamaan po dito sa Metro Manila dahil medyo umangat po yan. At ito'y patungo na po ng parte ho ng Northern Luzon. Mahari naway, siguro dagdagan po natin ang ating pong dasal. Okay, nasa linya ngayon po ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng lalawigan po ng Aurora. Walang iba kundi si Engineer, naputol po, si Engineer Elson Ergage. Makibalita ho tayo kung ano pong mga ginagawa nilang preparasyon para ho sa pagtama ho ng bagyong Rolly dyan po sa kanila pong lugar. Okay, nandiyan na ba? Bumalik na ba si Engineer Ergage? Engineer, magandang hapon po. Si Alex Santos po, sir. Good afternoon po, Sir Alex. Opo. Kumusta na po? Ano na po ang kautusan po ng inyo pong governor patungkol po dito sa preparation ninyo para at least zero casualty po tayo dito sa parating pong bagyong Rolly, sir? Yun po,
magkakaroon po kami ng pidra by tomorrow morning para nga po sa paghahanda dito parating na Typhoon Rolly. Mhm. Ano po ang mga may meron ho bang possible na paglilikas po ba ang ating mga kababayan, sir? Ayon nga po sa pag-asa ay maaaring umabot sa Category 4 itong ating inaabangang Typhoon Rolly, kaya yung paglilikas po ay posible pong mangyari po yan. Ano? Oho. Lalong-lalo na po yung mga nasa tabing ilog o yung nasa coastal area ay obligado pong ilikas po namin yan. Preemptive evacuation po ang gagawin namin. Usually ho, ano pong bayan po bang lagi hong tinatamaan kapag ang pasok po ng bagyo dyan po sa area ho ninyo sa Aurora Province? Halos lahat po dito sa lalawigan ng Aurora ay prone po sa typhoon, except po yung Maria Aurora, siya lang po yung walang coastline. Mhm. Okay, so kayo po ba ay biktima rin po ba ng bagyong Pepito and itong si Quinta? Ano bang dulot po ng bagyo nitong nakalipas po? Yung nga po, si Bagyong Pepito, simula nga po nung si Bagyong Pepito ay nakaramdam din po kami, kaya nang huling na po ay lumihis na po siya nung malaki na po siya mag-landfall. Mhm. And then si Quinta naman ay nagkaroon po ng damage po yung aming isang flood control Mhm. river mouth ng bayan po ng San Luis. Mhm. Okay. Kilala po ang Aurora Province, lalo-lalo na po sa Baler, sir, no? Yung bayan na yan, sa mga, alam mo, binibisita ho yan ng mga turista. Ngayon po ba, meron ho ba tayong mga dyan, nagsasurfing? Yan po ba, pagbabawal na ho ba ng inyo pong pamalaan dyan? Ayo po, local po, ay pinagbabawal na po yan. At pagdating naman po sa outside yung mga tourists, ay wala po kaming tourist activities po dito sa lalawigan. Oho, pero mga local tourists ho ninyo, pinapayagan na ho ba ng inyo pong lalawigan na pumunta ho dyan sa mga magandang resort po ng Baler? Pinapayagan po, kaya lang ay pag ganito pong may sama ng panahon ay pinagbabawalan po muna at baka po madisgrasya pa sila. Oho. Yung po nakalipas na bagyo, meron ho ba mga evacuees po tayong inaalagaan ngayon, sir, o wala na? Ay, yung mga nakaraan po ay wala na po. After po nung onset ay pinabalik na rin po sila sa kanilang mga bahay. Mhm. At ganoon din po kay Quinta. Si Quinta naman, hindi naman kami yung talagang need, kaya minimal lang po yung aming mga evacuees. Ayun. Pero ngayon, sakali mang tumama sa inyo, naka-preposition na po ba mga kailangan pong ayuda para sa mga possible evacuees po, sir? Yes po, at nakahanda naman na yung mga yan. Sinabi ko nga po, nung time pa ni Pepito ay nakaprepare na po yung aming mga resources. Po. At yung nga po, ang kinakabahala nga lang namin ngayon ay isa pong mga nasa tabing coastal line po ng mga nakatira. Mhm. At ayon nga po sa pag-asa ay malakas nga po ito, kaya ang tendency po niya ay magkaroon ng storm surge. Oho. Bahain po bang ang probinsya ho ng Aurora? Binabaha rin po ba kayo dyan, sir? O medyo naayos sa po yan mga drainage ho ninyo, sir? Simula po nung naayos po yung aming mga flood control ay nalimit na po yung pagbaha. Mhm. Ayun. What about sa ating po mga magsasaka, mga farmers? Kumusta po ang kanila pong anihan ho ba dyan? At wala ho ba tayong pangamba na baka masira po ang kanila pong mga itinanim, sir? Ang pagkakalam ko po ay napisuhan na po sila ni OPAC o nung PA namin na hanggat pwede nang anihin ay anihin na nga po at gawa nga po ditong mga season na po ito. At alam naman po natin, pag nag-amihan na ay talagang nandiyan na po, sunod na po yung mga bagyo na dumarating. Okay. Sige po. Mula ho sa inyo pong Governor, Engineer, baka pwede ho ninyong panawagan at siguro tayo po ay napapakinggan naman ho dyan po sa inyong lalawigan
paki-advise po at ano po yung inyong po mga panawagan sa ating mga kababayan dyan sa Aurora Province. Go ahead, sir. Yun po iba yung pag-ingat po at yun po ating mga aming pong mga kababayan ay magantabay po sa mga anunsyo na binibigay po ng ating pamahalaan para po makaiwas po tayo sa mga sa disgrasya o sa sakuna po at dito po sa parating na Typhoon Rolly. Okay. Engineer Elson, maraming salamat po at ingat po kayo. At sana po ay zero casualty po tayo dyan sa Aurora, sir. Salamat. Salamat din po. Si Engineer Elson Ergagi po ang head ng Aurora Provincial Disaster Risk Management Office ng Natura pong Lalawigan. Okay, sa puntong ito, idako tayo sa Pangasinan na makakausap po natin ang kanila ng pong PDRRMO head, walang iba kundi si Colonel Rodin Oro. Colonel, magandang hapon po. Si Alex Santos po sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon sa iyo, Alex, at sa mga taga-subaybay mo at yung mga nanonood sa iyo. Opo, Colonel, ano po ang mga orders po ng ating pong butihing pong governor po dyan sa inyo? Dahil meron pong parating pong bagyo. Posible hong manalasa po dyan sa inyo pong lalawigan, sir. Go ahead, sir. Yun nga po, thank you, Alex. No? Opo. Yung pangunahing utos po ng ating butihing Gobernador Pogi Espino ay itinaas na po natin yung ating alert level from white to blue at kasalukuyan po ay talagang masusi po namin binabantayan yung magiging track ng bagyo at tayo po ay tuloy-tuloy na nag-text blast na abisuhan po natin yung lahat ng ating mga local or lower disaster risk reduction and management council. Kasama po dyan yung ating mga barangay disaster risk reduction and management councils po natin para talagang paghandaan po natin yung parating na bagyo. Regardless of whether it will hit the province of Pangasinan dahil ang forecast na pag-asa, Central Luzon or Northern Luzon po yung pag-hit po ng ating bagyong Rolly. Ayun. At so far, nung po mga nakalipas pong bagyo, wala ho ba tayong mga existing na mga evacuees po ba dyan, sir? Alex, tayo po ay natutuwa din at nagpapasalamat dahil hindi po tayo ganong naapektuhan ng bagyong Quinta. Bagamat yung bagyong Rolly ay talagang nakikita po namin na ito po ay magiging kumbaga will brought devastation kung sakasakali. Kaya ngayon pa lang, medyo malayo pa yung bagyong Rolly ay talagang pinaghahandaan na po ng buong probinsya. Kasama po yung ating mga komunidad po dyan. Okay. So far, ano ba ho ang mga binabantayan po ninyo yung bayan na possible po na meron ho tayong mga ilikas ho dyan, Colonel? Yes po. Meron po tayong 14 po na coastal municipalities po natin. Ito po ay nakapaligid po sa ating Lingayen Gulf at saka yung ating West Philippine Sea. Nabisuhan na po natin sila at inabisuhan rin po natin sila na talagang if necessary already ay to conduct a preemptive evacuation na nanaayon po sa new normal. Yung sunod po sa ating minimum health standards, lalong-lalo na sa loob ng evacuation centers. Pero din po yung ating mga nakatira sa ating three major rivers here in Pangasinan. Ito po yung Buel Kayanga River, yung ating Main River, which is the Agno River. Galing pa po yan doon sa taas po, yung ating Cordillera Mountains, at yung ating pong Dagupan Sinukalan River. So, naka-alerto po yung ating mga local disaster risk reduction management councils, kasama po yung kanilang mga barangay na kung saan nakalagay or located itong ating mga kababayan po natin. Yung po bang mga water reservoir ho ninyo, mga dam ho dyan, hindi naman ho basta-basta ho nagpapakawala ho ng tubig po, sir? Well, sa ngayon, it's a bit unusual kasi patapos na po yung buwan po ng Oktubre na usually po ay mataas na po yung ating San Roque Dam. But sa ngayon po ay nasa 250 above sea level pa lamang po. So meron pa po na kayang accommodate sa mga 30 meters pa po. So yun po yung ating
sinusubaybayan po, and hopefully hindi naman ganun ka laka yung ating buhos po ng ulan to the point na magre-release or mag-open po ng ating mga gates sa ating Tagnoe Dam. Okay, sige po. With that, Colonel, baka meron ho kayong mga abiso pa at mga panawagan. Go ahead, sir. Pagkakataon niyo, no, sir. Go ahead. Maraming salamat, Alex. So, nais kong panawagan yung aming mga kababayan dito sa Pangasinan na continuously let us monitor and be alert, and dapat paghandaan po natin yung bagyong Rolly dahil we are expecting na ito po ay malaki po ang magiging epekto sa ating probinsya ng Pangasinan. Alamin po natin as a family kung saan po yung ating mga evacuation centers para po lahat ng membro ng pamilya at ng komunidad ay maging ligtas at aktibo po. Okay. Colonel Rodin, thank you so much, sir. Ingat po kayo at regards po kay Governor. Salamat po. Salamat po, Alex, na parating po natin. Si Colonel Rodin Oro po, ang head ng PDRRMO ng lalawigan po ng Pangasinan. Okay, magsa-short break lang po tayo. At sa ating po pagbabalik, kunin ho natin ang ilang pa mga malalaking balita, mga headlines po na nakala po ng ating pong Radyo Pilipinas at mga provincial reports patungkol po sa COVID. At the same time, meron po tayong inimbita rin po si Major General Vinluan. Siya po ang hepe ho ng West Mincom, siya pong commander po dyan. At pag-usapan po natin ano na ba ang status po ng Abu Sayyaf, yung kanila pong mortal na enemy ho dyan, mortal na kalaban ho ng ating pong kasundaluhan. Ano nangyayari? Dahil meron daw ho silang napatay na leader ng naturang pong grupong ASG, Abu Sayyaf Group. So mamaya po ay ating pong pag-uusapan po yan. Oras natin, 1:24 na po ng hapon. Walang sinasanto. Ano man ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Alam niyo ba bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o torrent ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Tara na tumawag at tumakan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. What Ginebra Nation, isang tagay mo tayo lahat. Ginebra Nation, isang tagay mo nation. Never say die. What Ginebra Nation. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, sa oras na 1:26 na po ng hapon, ito po na mga naglalakihan po mga balita dito po sa Radyo Pilipinas. Siguro simulan po natin ang update po sa bilang ho ng mga tinamaan po ng COVID-19 dito sa ating pong bayan. Ang latest po ngayon sa report po ng Department of Health, ito, nasa 376,935 na po tayo dahil meron po nadagdag. Medyo ang bagong kaso po ay nasa 1,761. Ay, tama po ba? O yan, tama. Oo. At meron po tayong recoveries na 329,848. So yan po ang latest.
At sa mga nasawi ay umabot na po tayo sa 7,147. At ito pang mga latest na mga balita na ating pong mga nakalap. Ang ating pong MRT3, ang pamunuan po ng MRT3 ay meron pong anunsyo at kanila pong ipinagpaliban ang nakatakdang shutdown ng biyahe mula October 31 hanggang 2 po ng Nobyembre. So ibig sabihin po niyan, tuloy-tuloy pong serbisyo po ng kanila pong operasyon ng train system dyan po sa MRT3. At ang IATF naman po ay bumuo ng COVID-19 Immunization Program Management Organizational Structure para po masigurong magtagumpay po ang COVID-19 vaccination program po dito po sa ating pong bansa. Samantala, eto, mukhang good news po to sa ating mga kababayan, no? Yun daw pong, pakita ko sa inyo. Ito pong Joyride riders, handa na po sa muling pagbabalik po ng pilot study ng motorcycle taxi. Kita nyo naman po yun, no? Mga barriers po ipinamahagi na sa kanila para yan po'y magiging parte ho ng depensa ng pasahero at ng drivers. Dahil kung maalala ho ninyo, ito lagi pong sinasabi po ng IATF at ng National Task Force na kailangan masiguro po na ligtas sa COVID-19 yung pasahero at the same time yung pong kanila pong mga riders. Pero ito po, pinakita na po ng Joyride na sila po'y handang-handa na. May mga helmet pa na ipamimigay, lalong-lalo na po sa kanila pong mga parokyano. So yan po ang update mula po sa motorcycle taxi. Samantala, si Manila Mayor Isko Moreno naman po ay maigpit pong ipinalalahanan. Ito pong meron po siyang pinirmahan pong pagpapatupad po ng Anti-Discrimination Ordinance dyan po sa kanya pong lungsod. Ito po'y tungkol po sa napapabalita pong marami pa rin pong diskriminasyon. Lalong-lalo na po sa grupo ho ng mga LGBT, kailangan po sundin ho natin. May ordinansa na po si Mayor Isko po dyan, kaya wag na ho natin pagmalupitan yung pong grupo ng LGBT. Kung hindi, meron pong parusang nakaatang po sa inyo. Kaya siguraduhin po ninyo, sundin ito pong ordinansa nito laban po sa diskriminasyon. At ito pong latest po sa larangan naman po sa, hindi po to sports, kundi sa larangan po ng pakipaglaban ho natin pong pamalaan kontra ho sa Abu Sayyaf Group. Dahil nga po yung leader daw ho ng Abu Sayyaf Group na si Furuji Indama ay nasawi daw ho sa isa pong enkwentro sa Zamboanga, Cebu. Later on, hingi ho tayo ng update po kay Major General Vinluan ng West Mincom. Kung ano ba ho talaga ho nga nangyari po dyan patungkol po sa kanila pong operasyon laban po sa teroristang grupong Abu Sayyaf. Okay, kuha naman tayo ng mga balita mula po sa mga lalawigan. Simulan po natin ang report mula po sa Calabarzon. Yung free bisikleta o freebies project inilunsad ng DOLE sa Calabarzon para po sa mga manggagawang apektado po ng pandemya. Detalye mula kay Mara Pepanyo. Mara, go ahead! Inilunsad ng DOLE sa Calabarzon ang Free Bisikleta o Freebies Project nitong nakalipas na October 26 sa lungsod ng Bacoor, Cavite para sa informal workers na na-displaced dahil sa pandemya. Sa ilalim ng programa, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay makatatanggap ng bisikleta para makapagsimula ng maliit na vending o delivery business. Ang group beneficiaries naman ay maaaring magbukas ng one-stop shop para sa bicycle services, accessories and parts, kabilang na ang fabrication at customization ng mga bisikleta para ibenta at gawing kabuhayan. Ayon kay Regional Director Henry John Halbuena, ang mga interesado sa programa ay pwedeng magsadya sa DOLE Provincial Office sa kani-kanilang lalawigan o sa Public Employment Service Office o PESO para sa selection at profiling. Kailangang sumailalim ng mga nais maging benepisyaryo sa mga pagsasanay sa basic safety and health standards, traffic regulations, basic bookkeeping at iba pa. Ang mga kwalipikadong manggagawa ay i-enroll din sa GSIS Group Personal Accident Insurance o GPAI. Mula sa lungsod ng Lucena, Mara Pepanyo, Radyo Pilipinas. Okay. Mara Pepanyo, maraming salamat sa iyo. Samantala, dako naman po tayo sa Visayas. Ito, yun daw ho nag-collapse na lumang dike sa naturang pong lugar. Abay, kailangan daw hong ayusin dahil sa bagyong Kinta sa Kulasi,
Patuloy pong ang ginagawang rechanneling hanggang ngayon. Detalye mula kay Bing Pabiona. Bing, go ahead. Nire-rechannel hanggang ngayon ang porsyon ng Bacong River sa barangay Kamansihan, Kulasi, Antique matapos nag-collapse ang lumang deke o pilapil matapos rumagasa ang Bagyo Quinta sa isla ng Panay noong October 26, 2020. May 56 na mga pamilya ang direktang naapektuhan ng baha sa barangay Kamansihan at kaagad na inilikas ang mga ito sa pinakamalapit na eskwelahan. Ang lumang pilapil ay 50 taong gulang na at kailangan ng kumpunihin. Ayon kay Governor Rodor Cadiao, ang pag-rechannel ng ilog ay makapahina ng epekto kung mayroong muling bagyo na magdadala sa pagbaha sa lugar. Sinabi ni Governor Cadiao kung hindi na rechannel ang ilog, siguradong babaha sa nasabing barangay. Anya, ang Bacong River ang isa sa pinakapangunahing ilog sa probinsya ng Antique na kung uulan ng malakas, ang baha ay aabot sa plaza at bahay pagamutan ng bayan ng Kulasi. Inihayag ng gobernadora na alam na ng Department of Public Works and Highways ang sitwasyon ng river control sa Bacong River kung saan humingi na siya sa ahensya ng mula sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas. Okay, Bing, maraming salamat sa iyo mula po dyan sa parteho ng Visayas. Samantala, dako naman po tayo sa parteho ng Mindanao. Ito, mga sementeryo daw sa Tandag City sa Surigao del Sur, bantay sarado ngayon po ng ating pong otoridad. Detalye mula kay Jan Cuadrasal. Jan, go ahead. Bantay sarado ngayon ng kapulisan ng Tandag City sa Surigao del Sur ang mga sementeryo, memorial parks at ibang tulad nito habang ipinapatupad dito ang mga hagbangin laban sa COVID-19 ngayong papalapit ang undas. Ayon kay Police Lieutenant Hildo Ruaza, tagapagsalita ng Tandag City Police Station, mahigpit na binabantayan ngayon ng pulisya ang lahat ng pribado at pampublikong sementeryo sa lungsod habang temporaryong isinara ito sa publiko sa bisa ng Executive Order No. 28 ni Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel. Iniutos sa nabanggit na Executive Order ang pagsasara ng mga ito mula Oktubre 29 hanggang sa Nobyembre 4 bilang pagtitiyak na maiwasan na pagtitipon at posibleng pagkalat ng COVID-19. Tuwirang inamin naman ni Lieutenant Ruaza ang kooperasyon ng publiko sa mga ipinatupad na panuntunan dahil naoobserbahan naman anya na walang nagbakasakaling pumasok sa mga sementeryo dito upang bisitahin ang kanilang mga yumaong kapamilya. Gikan diri sa Tandag City, kini si John Cuadrasal, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat sa iyo, John Cuadrasal, mula po sa parte po yan ng Tandag, Surigao del Sur. Samantala, eto, kuha muna tayo ng report mula po sa France. Malayo po ang ating panggagalingan ha. Ang France po ay meron pong balita na nag-lockdown ulit. Ito, kasama po natin, walang iba kundi si Dick Villanueva, ating pong correspondent mula po dyan sa lugar. Pakinggan natin ang kanya pong report. Dick, go ahead. Magandang hapon mula dito sa Pilipinas. Ito, makakasama ho natin ang ating pong correspondent ng PTV at Radyo Pilipinas. Walang iba kundi si Dick Villanueva. Dick, magandang hapon mula rito sa Pilipinas. Kumusta dyan sa France? Magandang umaga mula rito sa Paris, Alex, at magandang hapon dyan sa Pilipinas. Dahil magkakasunod na araw na mataas ang bilang ng kaso ng COVID-19, muling nagpatupad ang bansang France ng second lockdown para mapigilan ang mabilis na muling pagkalat ng nakamamatay na virus. Pagkatapos kasi ng summer holiday at nasundan pa ng mga kilos protesta, biglang lumobo ang kaso ng COVID-19 na umabot sa mahigit kumulang sa 8,000 kaso at 538 ang nasawi sa loob lamang ng 24 oras. Kaya naman sa kanyang nationwide address, noong Miyerkules, ika-28 na Oktubre, dinitalyo ni France President Emmanuel Macron ang kahalagahan ng second lockdown. Ayon kay President Macron, mananatiling sarado ang mga bar, restaurant, diskotik, teatro at cinema. Tanging mga school, supermarket lamang ang bukas at ang pagsusot ng face mask at face shield. Ang public transport ay magiging normal ang operasyon at ang mga mag-aaral ay mula kindergarten hanggang lycée lamang ang pahintulutan pumasok sa school. Sarado naman ang mga universities at mga mag-aaral ay dadaanin lamang sa pamamagitan ng virtual class.
Ngayon at may second wave lockdown, hati naman ang reaksyon ng ating mga kababayan at ang ilan sa kanila ay nangangamba, lalong-lalo na ang mga undocumented dahil anila kahit may authorization letter na ipapakita sa mga police controller ay hahanapin din sa kanila ang kanilang valid ID. Okay. Ang ilan naman ay pabor sa lockdown dahil isang paraan daw ito para mapigilan ang pagkalat ng virus. Napaghahandaan na rin daw nila ang posibleng second lockdown, kaya ang ilan sa kanila ay nakapagtabi na rin para sa kanilang mga pangangailangan. Alex? Okay, so ganun pala nangyari dyan, Dick. So, kumusta ang ating mga kababayan? Ang mga kababayan ba natin dyan, talagang takot ba sa pangyari dito sa COVID-19? Dahil naulit na naman pala, lockdown, no? Oh yeah, kasi Alex, alam mo, ang kinakatakot dito ng mga kababayan natin, yung mga mabilis pagkalat. Although, dahil dito sa France naman, kung naka-face mask ka, tsaka naka-face shield ka, wala namang problema. Tsaka siyempre yung panatilihin mong paggamit ng sanitizer at paghuhugas ng kamay. At kung wala ka namang gagawin sa labas, pwede ka na lang mag-stay sa loob ng bahay. Yun ang pakiusap lang ng autoridad dito na para malayo sa mga yung pagkahawa sa COVID-19. Okay. Tungkol naman doon sa Nice, sa France, ano ba nangyari doon? Yung nakakalungkot nga dahil nga dito sa bunsod ng yung mabilis na pagkalat ng virus dito sa France, sumabay pa itong nangyari kanina sa sa Nice. Kasi dalawang babae at isang lalaki ang nasawi dahil sa pag-atake ng isang terrorist sa loob ng simbahan. Yung dalawang babae, Alex, ginilitan na liig at yung isang lalaki, sakristan, napatay din. Ang suspect, Alex, nahuli na, ginagamot na sa isang hindi pinangalan ng hospital dahil nga ito ay ginagamot para makunan ng mas malalim na investigasyon kung kasi ayon sa sa impormasyon, Alex, itong suspect na to ay Tunisian national na kadarating lang dito sa France noong October 20. Alex? Okay. So, ano naman ang sentimiento ng mga kababayan natin doon sa Nice? Ilan ba mga Pilipinos doon? Marami rin ba sa Nice? Alex, kung bibilangin natin ang mga Pilipino sa buong buong France is 25,000 na kami rito. So ang sabihin na natin ng mga nandoon is mga 5,000 mga nakatira doon. So may mga nakatira sa malapit doon sa simbahan kasi sa simbahan nangyari yung insidente, kanina, may mga nakatira malapit doon mga Pilipino. Sabi nga nila, natatakot nga rin sila dahil baka hindi lang yan araw na to. Kasi ang nangyayari kasi dito, ang sinasabi ng mga otoridad dito, target kasi ngayon, mga Catholic dito sa France. Kasi nga yung dahil sa nangyari. Bukod pa dyan, Alex, bago nangyari yung niyan, merong isang professor dito na na pinugutan din ng ulo dahil nga sa yung pag-aaral niya sa mga estudyante niya ng yung freedom of expressions yun. So napag-usapan yung tungkol diyan sa Islam, yung isang estudyante niya yata umuwi, lumabas at nagsumbong yata tapos pinlano yata ng isang linggo at yun paglabas nung professor sa harap ng ng eskwelahan bigla na lang siyang sinugod ng suspect at pinugutan siya ng ulo. Okay, sige, mag-ingat kayo diyan, Dick, at send our regards sa ating po mga kababayan, mga Pilipino diyan sa France. Okay, Alex. Mula rito sa Paris, France, Dick Villanueva para sa Bayan. Okay, maraming salamat kay Dick Villanueva, ang ating pong correspondent po dyan ng PTV at ng Radyo Pilipinas. Itong si Dick Villanueva, nag-update lang po sa atin
patungkol po sa nangyari pong panumbalik po ng lockdown dyan po sa France at yung nangyari pong syempre yung terrorist attack doon po sa isa pong simbahan sa Nice, France. Okay, magbe-break lang tayo sandali at mamaya kausapin ho natin si Major General Vinluan ng Westmincom tungkol po sa kanila pong paglalansag po dito kontra Abu Sayyaf Group. 1:42 na po ng hapon. Bilang mga mabuti at responsabling mamamayan, paalala at pakiusap ng kagawaran ay ating pakinggan. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na tayo po ay kasama sa laban na ito, lumalaban ng ating gobyerno. Sana po ay isa puso at isa-isip po natin ang ating responsibilidad para sa ating sarili. Pagmamalasakitan at bayanihan ang ating kailangan. Hindi man po tayo mga medical frontliners, we can do our share to defeat coronavirus disease. Kailangan lang po, lagi natin gagawin yung ating obligasyon, no? Yung bida. Bawal po ang walang mask ay isa-sanitize lagi ang kamay, iwas hawak sa mga bagay, dumistansya po tayo ng 1 metro at alamin po natin lagi ang tamang informasyon. Isang mensahe mula sa DOH, KBP, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1 at Capital FM2. ECQ, MECQ, MGCQ, GCQ. Iba't iba ang level of restrictions, pero lahat sila ay category ng quarantine. GCQ or General Community Quarantine. Ito po ay mas maluwag, mas marami pong industriya bukas. Kaya reminder po mga kababayan, tayo ay nasa ilalim pa rin ng quarantine. Sa challenge na dala ng pandemya, ang pamahalaan continuous din sa pagpapatibay ng mga hakbangin para talunin ang COVID-19. Habang nagbukas tayo ng ekonomiya, mas mainting na mga pamamaraan para mapalakas po ang testing, tracing, isolation, and treatment. Kalitasan mo at ng iyong pamilya ay bigyang halaga. Magtulungan tayo. Minimum health standards ay palagi ang sundin ng may disiplina. Ang palaging pagpapaalala sa lahat, pagsuot ng maskara, social distancing, paghuhugas ng kamay, at face shields kung papasok po sa trabaho at sasakay sa pagpublikong mga sasakyan. Isang paalala mula sa DOH, KBP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1 at Capital FM2. Alex Santos sa walang sinasanto sa Radyo Pilipinas. Okay, sa oras na 1:45, we have 10 minutes to go bago mag-ala 1:55. Nasa linya ngayon po si Major General Corleto Vinluan, siya pong commander po ng Westmincom o Western Mindanao Command. At tatanungin natin ang kanila pong accomplishment with regards po sa pag-neutralize dito po sa grupong Abu Sayyaf, isa po itong terrorist group na namamalagi po dyan sa Western Mindanao, especially po sa Basilan at maging sa Sulu area. Major General, sir, good afternoon sir, si Alex Santos po sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon Alex at sa inyong tagapakinig. Opo, unahin po natin ito. Totoo ba ho yung inyo pong liquidate? Ito pong si Furuji Indama, leader ho ng Abu Sayyaf? Actually, nung last September 6, during the encounter with his group sa Alicia sa Sibugay, opo. ano siya yung matindi yung tama niya and eventually, according to some civilians na nakita na namatay siya. Oo. Pero ngayon lang po nakumpirma na patay ho siya. Tama po ba, General? Hindi, after mga ilang days o a week, nalaman namin na namatay na siya. Ayun. Pero hindi pa namin nire-report dahil we are waiting for somebody na ituro kung saan siya inilibing. Ayun. So paano ho yun, General? Percent. Oho. Ano po? Pakiulit po. Siyempre, gusto namin makita kung saan siya nilibing to make sure na 100% talaga na killed na siya. Ayun. Okay, so far, ano ba, pwede ba ho yun sa Muslim tradition na pwede hukayin po ba? Kung titingnan lang naman, pwede na. Nagagawa naman natin yan nung nakarang taon. Oho. So positive na ho, confirm na 100% siya po yun? Siya yung namatay daw. Nakikita rin natin na since that encounter, hindi na rin siya na-monitor. And then, siyempre, nakita rin na based sa report ng civilian, saka yung dawit kasi napatay din yung kasama niya na 5. Nandun, na-recover yung mga gamit niya mismo.
Okay. So anong ibig sabihin po nito? After the liquidation or nasukol na ho natin itong si Furuji Indama, what's next? Ano ba ho meron sa Abu Sayyaf ngayon? Wala na ho silang, is it a headless terrorist group po ba, sir? Ganun lang mangyari ngayon sa Basilan. Kasi sa Basilan kasi siya yung kinikilalang leader at isa rin siyang expert sa pagawa ng IEE. Oh, so ano mangyari ho? Spent force na po ba talaga ang Abu Sayyaf, sir? O meron pang hahalili sa kanya? Sa Basilan, nahirapan na silang kabangon doon. Kaya lang, meron pa rin tayong sa Sulu. Yun ang dahan-dahan na mabawasan, pero meron pa rin silang pwersa doon. Ayun. Sino naman po yung leader po doon sa Sulu area, sir? Si ano pa rin, ang pinaka-senior leader doon, si Rakrutan Sahiron. Dahil dati kasi dalawa sila eh. Yung isa, yung si Hajan Hatib Sawadjaan na ano siya, naliling siya sa IS. Yun yung ginagawa pa rin namin ng report na patay na rin siya nung July encounter. Oho. Pero ngayon, si Radulan Sahiron pa rin po ay matagal na pangalan po yan, sir. Ha? Very notorious ang name na yan. Until now, hindi pa rin po natin po siya nahuhuli po, sir, no? Yung pa rin ang mag-isang na naiwan na senior leaders ng ASG ngayon na nasa Sulu. Oho. Pero ano na hong ba yung status ho niya? I'm sure may edad na ho yan. Dahil mga between 75, mga ano na siya, mga more or less 75 years old na siya. Tama. Kasi patagbo-tagbo na lang siya. Oho. Dahil ang pagkakalam ko nung ako po active pa ho bilang reporter, tayo po nakakapunta ho dyan sa Sulu, Radulan Sahiron na po yung pangalan yan. Baka kasabayan pa ho nila Commander Robot pa ho yan, di ba? Ayun nga, nagkamatayan na yung mga senior leaders na kasabay niya. Siya na lang talagang naiwan. Pero eventually, ano pa rin kami, very positive kami na mabukuha rin siya. Okay. Dito naman po sa nangyari po sa parte ho ng Basilan, meron po kayong latest din po, no? Yung parang nakasakay ho yata sa motor. Ano po ito? Yun. May talagtala siya na actually, tatlo sila nakasakay sa motor. Itong tawag nila si Botak. May dala siya na M60 machine gun. Okay. Botak siya yung parang pinaka-doktor nila sa ASJ doon sa Basilan. Nako. So ito po na-liquidate rin po ninyo ito, no? Ano po to? Lumaban po to sa inyo, sir? Lumaban din dahil may tama yung sasakyan ng brigade na encounter niya sa Basilan. Oo, nakikita ko po dito sa mga pictures, yung pong kanyang gamit, ano ba to? Submachine gun ba tawag dito, General? Machine gun, oo. M60 machine gun yan. Wow. Gano'n ba ho kasi ka-sophisticated na po ang mga gamit nila, mga Abu Sayyaf, sir? Mga dati na yan, dati na rin na konti na rin yung bala. So siguro, if i-transport nila, lipat sila sa ibang lugar. Pero eventually, tinuro rin sila ng civilian. Naku, grabe pala, no? So, ano ito? Registered doctor po to ng Abu Sayyaf, sir? Parang ganon? Hindi naman siya doktor, parang albularyo nila. Ayun. Kumbaga, siya po yung nanggagamot kapag meron pong mga tinamaan po sa parte ho ng grupo nila. Yun ang nangyari pag may tinamaan, may sakit sa yung manggagamot nila. Ayun. Paano ho yan, General, kapag wala na ho yung kanila pong manggagamot, siguro kapag tuloy-tuloy po ang bakbakan at meron ho kayong masapul ho dyan, ano ho yan? Loss of blood at posibleng pwede pong pautay-utay na ho, mawawala na yung grupo ng Abu Sayyaf dyan. Actually, sa Basilan, yung grupo na tig-3, tig-5. More than 10 na lang sila na active. Pero ito, dahang-dahang nabawasan tapos may nagsusurrender na rin. Okay. Sa Sulu naman, sir, kumusta po? Dahil alam natin na meron pa rin po mga galamay po yung mga possible na magsagawa ho ng mga pagpasabog. Ano na po inyo po monitor po dyan, General? Nung 2 days ago, October 28, yun, may na-encounter ulit. May nakuhang 2 high-powered firearms saka mga gamit. And then, siyempre, doon sa encounter site, may mga blood stains pa rin. Siguro, may namatay, wounded doon. Ayun.
At kumusta po ang kooperasyon po ng mga kababayan natin dyan po sa Sulu? Are they willing to help para talaga lubusan na matapos itong problema natin sa terrorist group na Abu Sayyaf, sir? Ang kagandahan doon, sunod-sunod yung municipalities na nag-declare sila ng persona non grata, tapos yung commitment nila to help the government, yung military natin. Ang kagandahan din, yung from the governor, pababa sa mga municipal mayors, pati mga barangay captains, mga nag-sign na rin na all-out support sila sa ating gobyerno. Ayun. Parang then, yung mga yung mga may bitong barangays na na-displace noong mga 3 to 5 years ago, dahan-dahan na rin namin naibalik. Nakaroon kami ng Balik Barangay program sa Patikol, tatlo yun, and then eventually this month may 2 pa kami na susunod with the help of the municipal mayor sa kasi governor. Ayun. Parang ang inyo pong approach, parang i-declare na persona non grata po ito mga terrorist group, sir, no? Ganun nangyayari ngayon. Kaya parang lumalaban na rin yung mga tao, nagpapatrain sila sa amin para pwede silang lumaban against dito sa mga Abu Sayyaf. Oo, pero ang kailangan natin i-address dyan, yung poverty, sir, no? Dahil usually, yun talaga pong... Actually, nag-deploy na rin ako ng 1 engineering battalion doon sa Sulu para ang nakikita ng mga tao, hindi lang kundi yung mga kanlaban, kundi yung mga pwedeng gumawa ng daan. Tuloy-tuloy na rin, may mga ginagawa kami ng daan doon, and then may mga livelihood training. Doon na rin, may mga ibang sumusuporta sa atin para mag-improve naman yung economy doon sa Sulu, lalo na yung livelihood projects ng doon sa barangay mismo. Ayun. Okay. Sige po. General, siguro panawagan ninyo sa ating mga kababayan dyan po sa Western Mindanao. Ano pang kailangan na dapat nilang ibigay na kooperasyon para sa inyo, sir? Ituloy lang yung magandang kooperasyon ng mga local chief executive hanggang sa barangay captains para tuloy-tuloy na magapi natin itong mga Abu Sayyaf. At yun na, para matahimik na rin yung lugar natin at alam naman natin na malaki yung potential para mag-improve yung kabuhayan dito sa part, lalo na dito sa Sulu at Basilan. Okay. With that, General Corleto Vinluan, maraming salamat po, sir, at good luck po sa inyo pong mga endeavor po dyan sa Western Mindanao. At happy weekend, sir. Ingat po. Thank you, Alex. Thank you. Si Major General Corleto Vinluan po yan, ang commander po ng AFP West Mincom. Okay, tapos na tayo sa 1 oras po natin talakayan dito po sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas. Until Monday, makita-kita po tayo. Ingat po kayo dahil nga may paparating pong bagyo. Maraming salamat po sa ating pong mga katuwang. Isabel Dumaging at the same time si Alvin Pelgone alias Paulo Avelino. Alvin, thank you so much at kay Ivy Grace Rivera. Magkita-kita po tayo sa Monday. Bye for now! Di ka umaatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo ang mundo, isipay mulat, magigising lahat. Paglaban nyo ang mundo, magkaisang lahat, hihilom ang sugat.